Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa ating daily morning devotional. Para po sa umagang ito, ako po ang inyong presider. And for our program this morning, we will be starting off with our opening song and opening prayer. Pangunahan po ni Panginoon po si Sister Katie. Would you be able to lead our opening prayer? And ang speaker po natin this morning ay Sister Pearl Menjola. So, nawa po, maybe all at our ears to the message that you'll be sharing with us this morning so that we may all be blessed throughout the day and para may matutunan din po tayo sa sa lesson na ating papakinggan this morning. And after that, we will be having our closing song and closing prayer, and yun po ang maging program natin this morning. And with that, tayo po ngayon ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Maraming salamat po sa lahat ng kasama natin ngayon sa Zoom, and good morning po sa ating lahat.
Let's pray. Our dear Heavenly Father, let me thank you for the wonderful good night rest that you have with us. Thank you for waking us up again and giving us life and strength. Please guide our loved ones, point it with us, and please guide the speaker as they impart to us a message for this morning. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for our hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po and welcome po muli sa ating morning devotional. So, ang ating pong pag-aaralan pa din sa umagang ito ay mula pa rin po sa devotional boost na The Faith I Live By. So, maaari po bang pa-share ng ating pong screen? So, ang date po natin ngayon is April 24. Ang ating pong devotional ay may pamagat na The Faith, the ladder to perfection. Hmm, saan po yung ating slides? Okay. Okay, so the ladder to perfection, April 24, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. So, yun po ang ating key text sa umaga ito, 2 Peter chapter 1, verse 3. So, sa madaling salita po, no, dito po iikot yung ating pong pag-aaral ngayong umaga. So, basahin po natin yung next na paragraph. Um, Jesus is the ladder to heaven. Ginawa PD, fast share ng isang slides. Thank you. Jesus is the ladder to heaven, and God calls upon us to mount this ladder. But we cannot do this while we load ourselves down with earthly treasures. We wrong ourselves when we place our convenience and personal advantages before the things of God. There is no salvation in earthly possessions or surroundings. A man is not exalted in God's sight or accredited by Him as possessing goodness because he has earthly riches. If we gain a genuine experience in climbing, we must leave every hindrance behind. Those who mount must place their feet firmly on every round of the ladder. So ito pong ating devotional, ano? I think di ko lang po alam kung familiar ang lahat doon sa story kapag yung sa maliit na daan, ano. So dito po sa ating passage, ang sinasabi dito na si Jesus po ang ating daan. Siya yung hagdan papunta sa langit. So, ibig sabihin, para makalapit tayo sa Panginoon, sa ating Diyos, dadaan tayo kay Kristo. So, siya po yung ating tagapamagitan. At sinasabi rito na alam lang natin yung daan na merong hagdanan, pero hindi tayo umaakyat. So, hindi tayo humahakbang, ano. At sabi nga na
Ayan. We wrong ourselves when we place our convenience and personal advantages before the things of God. So, kumbaga, hindi natin nagagawa kung punong-puno rin tayo ng mga bagay sa lupa. So, dito kasi, inaanyayahan tayo ng Panginoon na umakyat doon sa ladder. Kailangan humakbang tayo roon. Pero, ang nangyayari, mali yung paraan natin. Parang mabigat, may dala-dala tayong iba. So, hindi rin dito, hindi rin sinasabi sa passage dito na hindi naman bawal na magkaroon ng mga possessions, ano. Pero malinaw na kung dala-dala natin yung mga extra baggages natin, parang ganyan, wala tayong kaligtasan na matatamo. Kasi meron kang ibang nasa isip. So, hindi tayo mas mapapalapit sa Panginoon, hindi tayo magiging successful sa pag-akyat. So, kung gusto natin na makaakyat tayo, kailangan iwan natin yung mga balakid na meron tayo. So, kapag ang isang bagay ay sa tingin natin o nakikita natin na hindi nito napapalapit yung ating sarili sa Panginoon or hindi tayo nakaka-progress sa pag-akyat sa ating spiritual na buhay, ano daw ang kailangan gawin? Iwan daw po natin ito. Ano? So, kailangan yung kailangan na mabitawan natin yung mga bagay na nagpapabigat sa ating spiritual na buhay. Dahil kailangan mas maging matatag tayo kapag lumiliit yung daan, ano, kumbaga tayo lang yung kasya doon. So, kailangan iwan natin lahat ng balakid sa ating pag-akyat. So, ganyan po yung natin sa paragraph na ito. So, same siya doon sa isang story, no? Yung paglakad na ang daming bitbit, tapos nakasakay sa kalesa. So, I think familiar po yung iba sa atin. So, next paragraph. Sabi dito, we are saved by climbing round after round of the ladder, looking to Christ, clinging to Christ, mounting step by step to the height of Christ, so that he is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and charity are the rounds of this ladder. So, yung ladder po pala ay meron siyang ah mga stages, parang ganun, ano? At sinasabi dito na naliligtas pala tayo habang umaakyat tayo, habang humahakbang tayo papalapit kay Kristo. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ito isang biglaan na transformation ng ating pag-uugali, no? Kundi ito ay nasa proseso, kumbaga yung tuloy-tuloy na pag-akyat natin. So, climbing round after round. So, kumbaga, ano din tayo, kailangan yung pag-akyat natin, steady, no, dahan-dahan, at hindi tayo lumalaktaw sa process. Hindi tayo umaakyat ng may nilalaktawan tayong step. At habang umaakyat daw po tayo, kailangan nakatutok tayo kay Kristo, nakatingin tayo sa Kanya, kumbaga, nakadepende tayo sa Kanya, sa ating pag-akyat. At ayun nga at habang tayo ay umaakyat, lumalago tayo. So, si Kristo siya yung nagiging daan natin. Siya yung ating wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. So, hindi din natin, kumbaga, kailangan matanggap natin ng buo si Kristo sa buhay natin. Dahil siya yung daan para naman yung mga bawat steps ay malagpasan natin.
So, ito nga yung level, no, ng mga hagdanan. So, merong faith. Ito po, dito po nagsisimula yung lahat. And next to faith is yung virtue, yung paggawa natin ng tama. Next, yung pagkakilala natin sa tunay na Diyos. Uh, Temperance, pagpipigil sa ating sarili. Patience, na hindi tayo sumusuko. Next step is godliness. So, yung pagiging makajos natin. So, hindi lang ito sa salita, kundi yung pag-uugali natin ay dapat naging paunti-unti katulad ng ating Diyos. Brotherly kindness. So, akibat nito na yung kailangan magkatayo ng pagmamalasakit sa ating kapwa. And yung last step is ito daw po yung pinakamataas na step sa ating ladder is yung pag-ibig. Tunay na pag-ibig, yung charity. So, ginagawa natin ito dahil nakakapit tayo kay Kristo. So, kumbaga, itong bawat hakbang natin, ito yung evidence kung nasaang baitang na tayo, ano na yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. So, next paragraph. Courage, fortitude, faith, and implicit trust in God's power to save are needed. These heavenly graces do not come in a moment, they are acquired by the experience of years. Wait lang po. Yeah. So, they are acquired by the experience of years. But every sincere and earnest seeker will become a partaker of the divine nature. His soul will be filled with intense longing to know the fullness of that love which passes knowledge. As he advances in the divine life, he will be better able to grasp the elevated, ennobling truths of the Word of God, until, by beholding, he becomes changed and is enabled to reflect the likeness of his Redeemer. So, ito na yung nabanggit na rin kanina, no? Na, na sinasabi dito na ang paglalakad natin kasama ang Diyos ay kailangan meron tayong tapang, meron tayong courage, tibay ng loob, meron tayong pananampalataya, kumbaga buo ang ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Kasi tayo po bilang Kristiyano, pag tayo ay nakikristo na, hindi madali po ang ating spiritual journey. So may mga struggles, may mga trials, may mga delays, at may mga pagkakataon pa nga na parang kumisan gusto na nating sumuko, ano? Pero pinapaalalahanan tayo sa ating devotional ngayon na hindi natin kailangan maging perfect. So, we need not to be perfect agad. Kumbaga, sabi niya kanina, nasa process tayo. This grace didn't come in a moment. So, hindi po overnight yung paglago natin bilang mga Kristiyano, yung ating spiritual journey. Hindi ito yung matutulog tayo ngayon na mainitin yung ulo, ganyan. Tapos kinabukasan, masasabi natin na, wow, ang bait ko na, lakas na pananampalataya ako. So, yung, yung ating pong paglago ay daily po yan, kumbaga, continuous yung process ng ating paglago. So, may pangako naman sa atin ng Panginoon na kahit hindi tayo perfect, basta tayo ay sincere at talagang nakikita ng Panginoon na na gusto talaga nating magbago. Gusto niyang nakikita niya yung gusto nating maabot yung perfection of character na kagaya ni Kristo. So kahit hindi tayo perfect, basta totoo at seryoso tayo na naghahanap sa Diyos, maaabot natin yung transformation na gusto niya na maabot natin kung willing po tayo. So again, hindi po kailangan na maging perfect tayo. Unti-unti tayo na magiging katulad
ng Diyos sa character kung tuloy-tuloy din po yung paghakbang natin sa ladder. So, um, saan nga yun? Next pa, sabi diyan na intense, ano yan? Intense longing to know His love. So, habang umaakyat tayo sa ladder, habang lumalalim tayo, mas nagugustuhan pa nating mas makilala natin ang ating Diyos. So, sa madaling salita, na-appreciate natin yung pag-ibig, yung biyaya ng Panginoon sa atin na kumbaga hindi pilit yung relasyon, ano. Kaya nga tayo bilang tagasunod ni Kristo at 'pag nakikita natin yung ibang tao, hindi dapat natin pinapakailaman yung paglago ng bawat isa kasi may kaparaanan po ang Panginoon kung paano lumago ang ating mga kapatid sa pananampalataya. So, andun lang tayo to support pero hindi dapat natin pilitin yung relasyon kasi gano'n din po sa atin. Hindi nais ng Panginoon na parang napipilitan lang tayo. So, kailangan habang tumatagal tayo sa ating journey, habang lumalalim tayo, mas naiintindihan natin ang salita ng Diyos. So, mas nagiging meaningful yung mga kaalaman natin sa kanyang mga patotoo, sa kanyang katotohanan na binibigay sa atin. Kumbaga, magkakaroon ka na ng ano dyan eh. Kumbaga, yung bawat inaaral natin, meron siyang effect sana sa atin. So, yun po, ano, kung tayo ay nakatingin kay Kristo, mababago tayo, mahuhubog tayo, at magre-reflect yung character niya sa atin. So, kung ngayon hindi pa nakikita sa atin yung character ni Christ, meron pang humihila sa atin. So, hindi pa tayo totally naka-step forward. Pero sabi nga, nasa process siya. Kasi nga sabi kanina, hindi naman overnight perfect na tayo. So, kailangan lang again ng meron tayong tiwala sa Panginoon na hindi niya tayo papabayaan throughout sa ating journey of faith. So, next, child of God, angels are watching the character you develop. They are weighing your words and actions. Therefore, take heed to your ways. Prove whether you are in the love of God. So ano daw po ang sabi? Angels are watching the character we develop. So, hindi lang po tao ang nakakakita sa ginagawa natin. Kasi pag sa tao, limited yan, ano? So, meron ang lupong langit na nakamasid, yung mga anghel, nakamasid sila sa ating pag-uugali, sa ating mga sinasalita, at sa ating mga kinikilos. Hindi para husgahan tayo, kundi dahil nakikita nila, dahil mahalaga sa langit ang pag-develop ng ating character. Kumbaga, mayroong evaluation sa atin ngayon. So, ano yung mga sinasabi natin, paano na tayo gumagawa, ano yung ginagawa natin kapag wala nakakakita. So, hindi lang sa public na mabait ka, kundi talagang yan talaga yung pagkatao mo. May tao man na nakakita o wala. So, sabi dito, take heed to your ways. So, mag-ingat po tayo sa ating paraan ng pamumuhay. So, ito yung laging pinapaalala sa atin na mag-isip muna tayo, ano, bago magsalita or timbangin natin ang isang bagay bago tayo magdesisyon or bago tayo gumawa. So, ito yung isa sa weakness ko, ano. Minsan, di ba, parang bigla lang tayo nagsasalita nang hindi tayo nag-iisip. Pero ito, pinapaalalahan tayo ng Panginoon na bago tayo magbitaw ng salita, kailangan pinag-iisipan muna natin ito. And we need to prove whether we are in the love of God. Totoo bang nasa pag-ibig tayo ng Diyos? So, paano ito mapapatunayan? Hindi sa salita, kundi sa ugali, reactions, and
sa daily choices na meron tayo. So, kung mahal natin ang Panginoon, dapat nakikita pala sa atin yung ating patience, yung ating self-control, at kung paano tayo makitungo sa ibang tao. So, ano po sa last paragraph? Next paragraph. To love God supremely and our neighbor as ourselves is genuine sanctification. So, ibig sabihin, ah, hindi lang sa salita, kundi sa gawa nga po, ano. So, ano ba yung priority natin? Ano yung mga inuuna nating desisyon, choices sa buhay natin? Kung talagang, mas mahal natin ang Panginoon, kailangan mas inuuna natin siya sa lahat at ang ating kapwa bilang ating mga sarili. So, hindi pwede na mahal mo ang Diyos, pero sa kapwa natin masungit tayo, mapanakit tayo, wala tayong pakialam. So, dito pinapaalalahanan nga po ulit tayo kung paano natin tini-treat yung ibang paano natin tini-treat yung ibang tao. So, mahalin natin ang Diyos sa lahat, mahalin natin ang ating kapwa. Ito daw po ang tunay na sukatan ng ating spiritual growth. So, ito po yung ating pong devotional ngayong umaga. Kaya nawa po sa lahat ng ating pong napag-aralan, ito pong ladder na ito, ang hagdan ng pag-akyat, ang character at ang tunay na sanctification ay hindi po ito minamadali, kundi ito po ay inaakyat araw-araw ng ating buhay. So, habang tayo ay binibigyan ng Panginoon ng buhay sa araw-araw, ginigising niya tayo, magpasalamat tayo dahil nakaka-step tayo pataas. Ano? Hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. So, again po, magtiwala po tayo sa ating Panginoon na hindi niya po tayo papabayaan. Hindi niya tayo papabayaan. So, simulan po natin yung araw natin sa pagtatanong kung paano ba natin mamahalin ang Diyos, ano yung kailangan natin gawin, at ngayong araw na ito, magmuni-muni tayo, no? Kung nasaang ladder na ba tayo ng pag-akyat natin. So, yun lang po at muli po magandang umaga po sa ating lahat. Brother Aldri? So, dito po nagtatapos ang ating po devotional ngayong umaga. So, Ayan. sana po ay, ayan na, Brother Aldri. Maraming salamat po, Sister Pearl, sa napagandang mensahe ay yung binahagi sa amin ngayong umaga. Para po sa pagtapos ng ating program, tayo po ngayon ay dumako na sa ating closing song and closing prayer.
Let's pray. Ama naming banal, Diyos na mapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa pag-aaral po namin ng inyo pong salita. Naway tulungan po kami na magkaroon po kami ng lakas ng loob, ng pagtitiwala po sa inyo, ng tunay na pananampalataya upang sa gayon ay makahakbang po kami sa ladder of perfection. Tulungan po kami na mapanagumpayan po namin anuman ang mga trials na amin pong kinakaharap sa araw-araw. Tulungan po kami na mapanagumpayan po ang lahat ng ito hanggang sa marating po namin ang pinakatuktok ng ladder of perfection na ito po ay ang pag-ibig na magkaroon po kami ng tunay na pag-ibig sa inyo at sa amin pong kapwa. Mas sa magang po ito, dinadalangin po namin na naway samahan po kami sa amin pong mga gagawin sa buong araw na ito. Ingatan po kami nawa ang bawat desisyon at na amin pong gagawin sa araw na ito ay makapagbigay ng kaluguran at kalwalhatian po sa inyo. Tulungan po kami na maalis din po ang selfishness sa bawat isa. Tulungan po kami na magkaroon po, na maging productive po kami sa araw na ito at makapaganda po kami para po sa araw ng Sabat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Patawarin po kami kung saan man po kami susumpungan ng mga pagkukulang tungkol sa aming salita, gawa, at maging sa aming pong mga kaisipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, muli po maraming salamat sa lahat ng mga nag-join sa amin ngayon sa Facebook Live at sa Zoom. Pasensya na po kung hindi ko rin po alam kung bakit nag-times 2 yung speed ng pag kanina. Pero maraming salamat po muli sa pagsama sa amin. Muli po sana tayo magkita-kita sa ating best worship later at 6. And nawa po ay marami po tayong natutunan sa ating devotional this morning. Muli po, maraming salamat for joining us. Ito na po matapos ang ating program this morning. Uh, Good morning and may God bless us.